Hi, hello, good morning. Bago ko umpisan ang aking message ay magbati muna ako sa inyong lahat na pamilya mo tabi dyan, sir. Sana okay naman ang kalagayan ninyo lahat dyan. Lalong-lalo na yung mga anak mo, si ate, ikaw, si na Ma'am Apple, si Ma'am Christy, si Ma'am Kate, at si Bunso, si Gian. Sir, happy birthday po, sir, sa iyo. At sana po masaya ang birthday mo sa araw ng linggo. 85 ka na palang tabi, sir. Maraming salamat, sir, sa Diyos na narating mo ang iyong edad. Sana ganun din ako, sir. Happy birthday sa iyo, sir. Bago ako mag-message, sir, gusto mo pa, sir, maalala yung mga nakaraan ko dyan. Di ba, sir, noon nang nag-umpisa ako dyan, di ba galing ako noon ospital, janitor ako noon sa ospital, tapos nakilala ko noon si ma'am at si Apple. Kaya ako napunta dyan sa inyo, sir, di ba? Kaya sabi ko ba ganun kay ma'am, ako, ma'am, magkuhan ako maganan, boy. Tapos, naaraman pala ni ma'am na nagbibikir ako noon. Dati, pigpaluto-luto ako dyan ni ma'am sa arong. Nindo tabi, sir, di ba? Ngunyan, di pagluto ko noon, nagustuhan ni ma'am, inalok mo baga ako noon, sir, na magtayo ng bakery dyan sa Quirino Highway, di ba, sir? Yung umpisa natin, di nagtayo tayo noon, sir, di ba? Tapos di hanggang sa lumaki yung bakery natin, sir, di ba? Hanggang dumami ang tao. Kaya lang noon, sir, bata pa man ako noon, di ko pa yun gaano kuan yung isip ko noon, di pa buo. Kaya ang isip ko noon, hindi pa talaga kuan. Ibig sabihin, hindi pa magulang. Minsan nga, pinapagalitan mo ako noon kasi minsan nasusunog ko yung pandesal. Napagalitan mo ako. Tapos, yun pa, marami pa. Tapos doon sa bahay, napunta na tayo noon sa bahay. Ang gawa ko ba ganun, maglinis ng kotse mo, tapos yung maglinis ng garahe. Yun, ang mga natatandaan ko pa noon, sir. Tapos noon, nang pinapalinis mo ako ng kotse mo, inaaralan ko yung auto mo noon, yung Galan, saka yung Volkswagen. Kaya doon ako natuto, sir, sa pagmaneho. Pero hindi mo yun alam, sir, di ba? Dahil sa kakulitan ko. Kasi, sir, gusto ko talaga matuto nun mag-drive. Ang bata pa ko, yun talagang pangarap ko noon dahil nga sa hindi ako nakapag-aral. Wala man akong mapasukan na magandang trabaho, mag-drive. Nang matuto na ako noon, di ba, sir? Ginawa mo ako noon na taga-sundo kina Ma'am Apple doon sa monumento. Dala-dala ko yung tamaraw. Hanggang sa nagtayo tayo ng bakery noon. Pagtayo tayo ng bakery, hindi na ako nag-drive noon sa kuan. Kaya lang, siyempre isip bata pa, pag pinapagalitan mo medyo nagtatampo. Pero ngayon ko lang, sir, nalaman yun na yung mga sinabi mo pala noon sa akin, tama.
Kasi ngayon sir na may awak na akong tao, may mga tauhan na ako, doon ko naalala na tama pala yung mga sinasabi sa akin nun ni sir na nagagamit ko yun sir. Yung mga yung mga sinasabi mo nun sa akin. Kaya sabi ko kung hindi si sir, hindi ako matuto sa mga ganitong hanap buhay. Kailangan pala talaga pag nag-manage ka ng isang negosyo, kailangan may paluwag, may luwag, may igpit. Ganon pala ng pag-manage ng negosyo. Kaya hindi ko man alam pa noon sir kasi bata pa ako noon. Di ba nga noon sir, naalala mo noon? Pag pinapagalitan mo ako, pagdating mo sa bahay mo noon, wala na ako. Pero kahit ako noon sir umaalis, linala ko talaga yung bahay. Para baka pasukin ng magnanakaw ako. Magagalit ka sa akin noon, di ba? Kaya, ang turing ko sa inyo noon, sir, sa totoo lang, kahit hanggang ngayon, sir, ang turing ko sa iyo talaga, magulang ko, tapos sina Ma'am Apple, sina Ma'am Kate, Christine, kapatid ko, yun ang turing ko. Kaya, sabi ko sa asawa ko, pag pumunta dito sina Ate Silly, entertainin natin ng maganda kasi sabi ko, malaking tulong sa akin ang ginawa nila niyan sa akin. Ako nang nasa Maynila pa, nang maging amo ko sila. Kaya sabi ko, ipakita ka kina ate na padaba ko sinda, mahal ko sindang lahat silang pamilya. Pero kahit ako sir pinapagalitan mo noon, naalala ko rin na, minsan naisip ko rin na, mahal mo rin ako noon sir kasi pag umuwi ako noon sa Bicol, binibigyan mo ako noon ng another budget, hindi alam ni Ate Silly, ni ate. Kaya sabi ko, kahit sabi ko, kung sa Bicol, padaba, mahal mo rin ako noon sir, di ba? Kaya ngayon sir, kung ano man nagawa ko po noon ng mga kasalanan sa inyo, sana sir, pasensya nyo na lang po yon kasi bata pa ako noon sir. Ngayon na may edad na ako, sa April 14, 16 ako sir, itong April 14 na darating, 16 na rin ako ngayon, pagdating ng 14 ng April. Kaya sabi ko sa sarili ko, magmi-message ako sa iyo ngayon na birthday mo. Nagpapasalamat ako na sana sir maging masaya ka dyan. At lalong-lalo na sila ate, sila Ma'am Apple, sila Ma'am Kate, Christy at si Gian. Sana masaya kayo dyan lahat sir. Parang magkita-kita pa tayong matagal. Kaya, yun sir, minsan malungkot ako na kahit nasa Saudi ako noon sir, naalala ko kayo noon na sabi ko nasa na kayo yung amo ko noon. Kaya, hindi ko tinigilan noon sir na hanapin kayo noon sa cellphone. Minsan nga sir, meron akong nakontak noon na Catherine Balise. Pigtatanong ko niya ako, Catherine, ikaw po si Ate Kate, yung anak ni Ate Silly. Tapos tinanong ako, paano nga yung kuan? Sabi ko, naalala mo yung nagtayo tayo ng bakery noon? Yung pala, iba man. Hindi pala si Ate Kate. Kaya, sa nakakahanap akong kapangalan ni ate, iba man pala. Iba man. Kaya nang makita ko si Ma'am Apple si Apple Balise, nang makita ko sa messenger, kaya lang nagdalawa naman yung isip ko kasi naka-picture doon sir, aso, pusa. Pusa yata yun o aso. Kasi sabi ko, bakit hindi? Kaya naglakas loob ako noon sir na sabi ko, testingin ko kaya, si Ma'am Apple na ito. Kaya nga, bago ako sinagot ni Ma'am Apple noon, in-interview muna ako sa text eh. Paano mo nga ako kilala?
Sabi daw nga, ikwento mo daw nga yung kuan. Sabi ko nito ko sa kanya. Naalala ni Ma'am Apple. Bago niya ako sinagot. Kaya ngayon, maraming salamat kung kita ko kayo uli. Tapos, nagmi-meet tayo. Nagkita tayo sa personal. Masayang masaya ako noon, sir. Lalong-lalo na nagpunta baga ako siya ng Batangas. Ginakapta ka noon. Umiyak ako noon eh. Dahil naalala ko yung mga sinasabi mo sa akin noon. Nakatanim sa isip ko yun na tama pala. Kaya, ang ano man pala na mali, maalala mo pag mayroon ka ng mga dinadaanan na bagay na dapat maalala mo yung mga pinapaalala sa iyo ng ibang tao, lalong-lalo na sa'yo, sir, na naging amo ko. Kaya, ang sabi ko, tama talaga yung sinabi sa akin ni sir noon na ganito ang gawin mo. Kaya lang, sir, noon, siyempre, isip bata pa ako noon kasi almost nasa yata ako noon, sir. Yan ang mga 17 to 18 yata ako noon. Ang edad ko. Kaya siyempre, wala pang alam gaano. Kaya ganun siguro ang kuwang ko noon. Ang isip ko pa. Pero sa ngayon, masaya ako. Talagang mature na rin, sir. Kaya, ang mga anak ko nga, sir, minsan sinasabihan ko na ang sinasabi ko nga sa inyo, para sa inyo yan. Ano man sabi ko, ako, matanda na. Ayun na ang sinasabi ko sa kanila. Maiisip nyo niya ang sinasabi ko sa inyo, pag mayroon na kayong mga pamilya, dumaan na kayo sa mga na bagay, maalala ninyo ang mga sinasabi ko sa inyo niya. Kaya, sir, happy birthday sa imo dyan, sir. Binabati namin ikaw, sir, ng buong pamilya ko na happy birthday. Sana, sir, maging masaya ka, sir. Maganda ang araw. Parang i-celebrate nyo ang birthday mo, sir. Kahit ihingi ako kay Ma'am Apple ng record pag-celebrate. Parang maging masaya rin ako dito, sir, sa Bicol. Kaya sabi ko nga yung asawa ko, sana pumunta dito si sir para makilala mo. Tapos si ate, sabi ko, nakilala mo na. Ang lalong-lalo na sabi ko yung mga anak niyan. Kasi noon nga, di ba na, sabi ko nga noon, kininto ko nga sa asawa ko, sir. Sabi ko noon, ako nagluluto diyan kina ate kang almusal. Ayan ang panangalian. Kaya lang, ang sabi ko, lahat na luto ko ng prito. Alam man, iba, yung tinadtad na, itlog saka patatas. Ayun ang alam ko noon na sa almusal baga, sir. Di ba nag-ampang, sa Tagalog, yung mag-arap-arap tayo nung kumain, bago kumain, mag-arap-arap tayo sa misa, di ba? Kaya alala ko nun, sir, tinuturin nyo rin akong isang anak nyo noon. Kaya maraming salamat, sir, na nakilala ko kayo ng panahon na yon. Kasi nagamit ko lahat na pinayo mo sa akin. Kaya siyempre na dumami na kami noon, sir, nang magkabikiri na, dami na kami. Sabi ko, naisip ko noon na, sabi ko, yung mga ito na lang ang maiwan dito. Total, naumpisa naman yung bakery. Sabi ko, sila na lang ang magtuloy. Nang umalis ako nun doon, sir, sa inyo noon, napunta ako nun doon, sir, sa Lee Construction. Siguro, sir, kilala mo yan eh. Tapos, yung Aisitan baga, sir, sa Recto, doon ako nag-umpisa, sir, mag-drive noon. Ang dala-dala ko noon, truck. Kaya doon ko na nagamit yung natutunan ko sa'yo. Tapos, hanggang sa natuto ako doon, sir, mag-loader operator.
Nang naglo-loader ako doon sir sa kalsada, nang nagloader na ako doon sa kalsada, hindi ko akalain na biglang may umakyat sa akin na Pilipino. May kasamang Arabo. Tapos inalok agad ako. Gusto mo nga mag-Saudi? Sinagot ko agad, sabi ko oo. Kaya lang, yun nga, pagdating sa sabi ko wala akong panggastos. Ako nga ang bala. Basta nga lakarin mo lang nga yung MBI mo. Tsaka birth certificate. Ngayon, linakad ko yun, sir. Kaya ako napunta nung Saudi. Pero kahit nasa Saudi ako nung, sir, naalala ko kayo noon. Sabi ko, pag uwi ko, pupunta kayo ka, sir. Pag umuwi ako. Nang umuwi naman ako noon, sir, may dala-dala ako noon na taxi. Yung taxi ng linalabas ng kapatid ko. Dumaan ako doon sa bahay nyo. Naiya ako nung pumasok. Sabi ko, baka paggalit sa akin si sir. Naiya ako nung pumasok sa bahay nyo noon. Tapos, so bakery dati na tinayuan mo ng bakery doon sa katabi ng bahay mo, sir. Ang nakatira yung mga yung mga kulyado ba gayon? Nagtitinda. Sila kilala ko, ako hindi na kilala. Kaya natuloy-tuloy naiya ako. Sabi ko hindi na ako makilala na, sir. Hindi na ako tumuloy lumapit noon. Umalis uli ako. Pero nandun ako, sir, mismo sa tindahan na yun. Kakatukaya ako. Kaya lang yun nga, kuwanan ako ng iya. Hindi na ako na tumuloy. Tapos ngayon, di na. Pagdating ko uli sa Maynila naman, yun na, hindi talaga mawala sa isip ko yung, sabi ko dapat makontak ko talaga. Akala ko nga, nandun pa kayo sa Maynila. Nang oras nang makita ko nga sa Facebook, yung pala nasa US na kayo. Sabi ko, kung hindi pala ako umalis ng cashier, bakit sinama ako? Kaya lang nga, ang kuwan ko naman noon, kung ako talaga sir nakapag-aral talaga, siguro ko sir, katulad mo rin ako, kasi antas din talaga sir ng pangarap ko ng kuwana. Ayaw ko yung mga magiging anak ko, maghirap din ng katulad ng bata pa ako sir na mahirap. Kaya pinagdasal ko yun sa buhay ko na sana ang maging pamilya ko, ang maging anak ko, hindi na maghirap. Binigay din sa akin ni Lord sir. Kaya ito, medyo okay man ang pagtakbo ng buhay namin sir ng asawa ko. Pero sir, sa awa ni Lord. Kaya ngayon sir, yun ang maisishare ko sa iyo ng paalala, naalala ko nung nandyan sa inyo. Kaya, sorry na lang sir kung ano man nagawa ko nung sa inyong hindi mo nagustuhan. Hindi ko man alam yun kasi bata pa ako noon eh. Hindi ko pa kung ano ang tama. Ngayon ko lang nalaman na may edad na ako na tama pala yung mga sinasabi ng katulad mo na naging amo ko sir. Ibig sabihin nun sir, mahal mo ako nun kasi sinasabihan mo ako ng tama. Kasi kung hindi mo ako mahal nun sir, sasabihan mo ako mali, di ba? Kayo, halimbawa, kayo Ma'am Apula, Ma'am Kriste, Ma'am Kati, Ma'am Gian, o kung anong man ang pagsasabi sa inyo ni Sir at ni Ma'am, para sa kwanyoan, kabutihan. Kasi ngayon kaming nakaranas na kung may anak na ako, wala man na magulang na gusto ipasama ang anak. Ang gusto ng magulang, mapabuti ang anak. Iyon ang kwan talaga ng magulang. Ngayon ko nalaman. Kaya tama lahat yung sinabi sa akin ni Sir. Lalong-lalo na si ate rin. Kahit pinapagalitan ako nun ni ate, medyo nagtatampo ako pero kwan pa rin si ate sa akin noon. Kaya ngayon ko nalalaman lahat ang mali ko. Ayun ang may share ko tabi sa iyo sir.
Kaya happy birthday sir, happy birthday. Sana sir, masayang masaya ka sir. Ang birthday mo sa pizza, sa Sunday. Anong pizza nga ang Sunday yan pala? Hindi ko nakita yung kalendaryo. ah, kaya, salamat sir. At ipagdasal ko sa Diyos na sana magaba pang edad natin sir, ang edad mo. Na magkita tayo uli dito sa Pinas. Sana umuwi ka dito uli. Tumuloy ka dito tabi sa akin sir sa Bicol. Parang kahit papano makita mo man lamang ang lugar namin. Salamat sir. Happy birthday.